So, paano ka nag-start mag-business ng takoyaki? Paano ko na-start yung takoyaki business? Kasi may ano yan, actually may kwento siya. Wala talaga akong hearts of food na pag mag-venture ng business. Gusto ko kasi, kung mag-venture ako ng business, gusto ko non-food sana. Non-food business. Then, eventually, dumating sa dun sa point na kasi yung dati kong supplier ng pabango, kasi isa ako sa business dati, pabango. To cut the story short, yung supplier ko ng pabango, nagkaroon kami ng problema. Kasi gumagawa sila ng kalokohan. Tinigil ko yung business. At dahil tinigil ko yung business, naghanap ako ngayon ng yung bagong pagkakakitaan. Kumbaga, tinanong ko sarili ko na, kaya magandang negosyong pasukin ngayong 2019. Kung may pumasok sa isip ko, mag-franchise kaya ako. Kasi, noon kasi natutunan ko na kapag mag-franchise ka, yung franchise kasi, franchising business model, yun yung mas better way to start a business kasi andun na yung sistema eh. Yung sistema na lang susundin mo. So, kapag sinunod mo yung sistema, hindi ka mapapano kasi duplication siya ng successful na business venture na kokopihin mo lang yung ginagawa ng franchisor at magiging successful din yung operation sa business. So, meaning to say, itong takoyaki mo is franchise ka nag-start? Dapat franchise. Oh. Kaso, anong nangyari? Hindi siya naging franchise. Ako ngayon ng mga expo, tingin ako ng mga food na pwede i-negosyo. Una kong nakita yung siomai business. Kukunin ko na sana yun. Mura lang eh. 50,000. 50,000 franchise ka na. Kaso, hindi ko tinuloy. Kasi isang flavor lang ino-offer. Pork flavor pa. So, okay sana yung concept. Yung 10 piso, 3 piraso. Tapos, bili ka lang ng isang rice nila na 5 to 10 pesos. So, mga 20 pesos, meron ka ng siomai rice. Siomai rice. So, makakain ka na. Parang pangmasa. Support eh. So, yung mga kapatid natin Muslim, hindi mo naman mabenta yan. O kaya, kung Adventist yung hindi mo mabenta ng pork yan. Di wala. So, sumunod ko na isip na na kunin sana ng negosyo. Yung may siomai na, may siopaw pa, may Hong Kong style noodles pa. Okay na sana, magdadaw na ako, mas mura pa nga 35 lang. Kaso, ang problema naman, nung napaikot ako sa lugar namin sa Cavite, napansin ko lang, marami nagsusiomai. Tapos, sila yung mga siomai karton, yung tawag nila, yung tagdodos na siomai. Masarap din naman kasi, marami nagsusiomai, pamurahan pa. Meron din mga nagsusiopaw. Tapos meron pa yung sa mga 7-Eleven. Hong Kong style noodles hindi masyadong mabenta. Para sa akin nung napansin. So ngayon, sabi ko, hindi, huwag na to. Sunod naman, milk tea. Kaso, ang problema, okay, mabenta nga. Sa sobrang mabenta, ang dami ng competitors. Kalaban. So alam mo ba yun, naglakad ako dun sa lugar namin, dun sa Molino. Meron kasi doon pedestrian lane. Napahinto ako dun sa gitna. Tapos napansin, parang dami milk tea. So umikot ako ng konti. Pansin ko 6 na milk tea shop. Kakatabi. Sabi ko, wag na to. Ekis na to. Ekis. Yung next, yung seafood business. Yan yung nag-offer ng may para siyang maliit na restaurant. Merong lobster, may mga shrimp, may crab, may fish, seafood talaga. Kaso, ang naging problema, okay na konti na lang, magbayad na ako. Naka-ready na 150,000. Naka-ready na yung pang down ko. Tapos ang nangyari naman, nung nalaman ko nag-offer sila ng mga alak, kasi hindi ako confident magbenta ng alak. Hindi naman kasi ako talaga maininom. So ngayon, nung nalaman ko nagsisell nga ng alak, hindi na ako tumuloy. So, ekis na rin. So yun na, pumasok na ako dun sa takoyaki na dapat franchise. Ang galing, no? So parang inaano ka talaga ni Lord na binibigyan ka niya ng mga reasons na huwag ka muna tumuloy dito kasi may mas maganda akong i-offer or ibibigay na sa'yo. Mas better. Actually, that franchise. Ngayon, ito nangyari. Yung franchisor namimera. Para yung peperahan ka niya.
ano, yung gusto niyang gawin sa'yo. Mahaba yung kwento pero ano lang, iksian lang. Basta namimira siya. Yun ang ano, yun ang dating. So ngayon, yung nasisense kong ganun, sabi ko dun sa dating franchise niya, bilhin ko na lang yung cart nung franchise na pinanggalingan niya. Bibilin ko yung cart, ituro sa akin paano gawin yung takoyaki, paano mag-operate ng isang takoyaki business. Tapos turo mo rin sa akin saan pwede kumuha ng supplies. Tapos ako na bahala sa operations. So yun, tinuro nga sa akin yung mga kailangan kong malaman. As yung supplies, saan pwede kumuha. Hanggang sa, ayun, dumating sa point na na-discover ko rin kung paano gumawa ng masarap takoyaki sauce sa sariling sikap ko din. Mahilig talaga ako mag-research. Isa yan sa mga siguro isa sa mga talent ko, yung pagre-research. Hanggang sa makagawa ng sarili kong formula ng takoyaki sauce. As yung takoyaki flour. Nakapagawa ko ng brand ko, Yummiest Takoyaki. So yun pa lang, nung umpisa na yun, yung buong cart tinapalan ko ng tarpaulin ko, yung brand name ko. Isa sa mga cart namin na madalas kong pinapakita yung sa mga nag-i-inquest sa franchise. Yan na yung pinakaunang cart namin. Yung sa tarpaulin namin sa Riz. Tapos saan nanggaling yung name nung Yung Yummiest. Oo. Nanggaling yung Yummiest Takoyaki, yung brand name niya. May istorya din kasi yan, dalawang reason. Yung una, yung Yes, yung YES. Yung Yes kasi, ako yan ako yun, yung mismo, yung Yes. Kasi, sa mga dati kong naging work sa call center, lagi nila ako naririnig na nagsasabi ng yes. Okay. Yes! Kaya doon sa mga dati kong ka-work sa BPO company, kapag tinanong mo kung sino si Yes Man, Ay, sorry. kung Ikaw sino si yun. Yes Man, ako yun. Or pag tinanong mo, kilala mo ba yung may expression ng yes? O di kaya sinong hindi mapapayas dyan? Doon sa mga ka-work ka, kilala na nila kaagad kung sino yun. Ako na yun. So, yun yung yes. Yung yummy na ilagay doon kasi, di ba yung tamang spelling ng Yummiest is Yummiest. Yung ibig sabihin, pinakamasarap. Isama mo yung yummy, tapos yung expression ko na yes. So, pag pinakinggan mo siya, yung spelling na yummiest, yung papasok sa isip mo, ibig sabihin pinakamasarap. Tapos yung yes na nandun, naka-incorporate. So, ako, kumbaga, Ikaw yun. it's Parang me. identified as your business yun. Parang gano'n. So, ibig sabihin din nun, yummiest, pinakamasarap siya para sa akin. So, Yummiest Takoyaki. Ano naging Yummiest Takoyaki? Actually, yung original dapat na papangalan namin dyan sa Yummiest, hindi talaga Yummiest. Ano? Medyo nakakatawa nga Takoyakoy. Sabi nung kasama ko sa work, Takoyakoy dapat. Takoyakoy. Bakit? Kasi mapapakuyakoy ka sa sarap. Yun talaga dapat yung brand name ng Yummiest. Pagdating kasi sa pagbabrand, pagkikreate ng brand name, na-discover ko kasi, na pagkikreate ng brand name, bukod sa dapat remarkable at saka maiksi, yung pangalan ng brand na gagawin mo, ay dapat wala siyang double meaning. Yung tipong, ang bastos ng dating. Oo nga Kasi, pag kunyari, paano pag sumikat? O edi, ang pangit naman ng dating, di ba? So, kaya hindi ko na tinuloy Takoyakoy. Doon na nagsimula yung Yummiest.